Usap-usapan ngayon sa buong social media ang balita patungkol sa ginawa umanong panglalaglag ni Senator Robin Padilla sa mang-amang Sara at Rodrigo Duterte matapos nga na tila maging ang nasabing senador ay naiipit na din sa mga kasalanan di umano ng mag-amang Duterte. Ayon sa balita inamin umano ni Senator Robin na wala na umano siyang kaugnayan kina Sara at Digong. Dagdag pa ng senador wala umano siyang kinalaman o labas umano siya sa kung anuman ang mga kasalanan ng mag-ama, sana nga daw ay tantanan na siya ng intriga dahil sa ngayon daw ay nakafocus siya sa problema ng bansa at sa pagtulong sa ating mga kababayan. Samantala narito naman ang hearing kung saan naungkat muli ang mga bagong kasalanan ng mag-amang Sara at Digong na ikinagimbal ng publiko. That this would be the last committee hearing for this topic, no, yung tungkol sa confidential funds. So ang ibig ba sabihin, Mr. Chair, we are going to we are going to have a committee report na, Mr. Chair, after this? This will be the wrap-up committee hearing insofar as confidential fund, pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing. Kumbaga, year-ender lang. Sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari nitong pong nakaraang 7 hearing. Yeah. Thank you, Mr. Chair, for that clarification. Narinig ko rin po yung mga manifestation, questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. At nagpapasalamat ako, no, sa time na binigay ng ating mga colleagues dito sa pagdinig natin sa tungkol dito sa confidential funds. Siguro ang tanong ko lang, Mr. Chair, kasi dahil kumbaga nandoon na tayo sa pinakadulo at lumalabas dito na parang natapos kay Fajarda at kay Acosta, Mr. Fajarda Mr. Fajarda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang sila, no, natapos na sa kanila yung pondo, pero yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap, no? Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin ang mga pangyayari, mukhang hanggang doon na lang, yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan. Kasi parang, feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Fajarda at saka si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair, wag naman sana, no? Wag naman sanang mangyari. Baka sila pa yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, no, yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo. Bakit nagkaroon ng mga ganitong mga gawa-gawang pangalan o recipient ng mga rewards, ng mga supplies. Meron pa nga, Mr. Chair, no, doon sa ating doon sa ating mga ebidensya. Kung alias yon, RS, 2 RS sa isang araw, reward, isang 20,000, isang 50,000. So paano nangyayari yon? Ano bang impormasyon na ibinigay nung the same RS siya na parehas lang siya ng pangalan, na magkaiba ng amount, no, at the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni Fajarda, Mr. Fajarda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan
na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung confidential fund. So, ano po ba ang ano dito arrangement? Sila na ba ang sila na ba ang mag-iimbestiga yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung Remember, Mr. Chair, 612.5 million ang involved na pera dito. Kasi utos ni Vice President Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer. Ginawa naman ng ating mga SDO, ng DepEd at saka ng OVP. Pero ano na yung kailangan makita natin dito, yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. Na tingin natin, wala talaga silang kumbaga, sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente at sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na pag ito po ay na-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala na yun na po yung, at yun din po yung mga suhestyon ng ating mga miyembro na doon po tutumbukin yung investigasyon. Pangalawa po, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Ginagalang ko, Mr. Chair, I respect po yung decision ng member ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po yung nagsiwalat ng tungkol dito sa confidential fund. So hindi po ako kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP dahil alam naman natin wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin tauhan nila yung involved, 'di ba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation na wala namang national security involved. No? Wala namang, ang involved dito, Mr. Chair, ay yung national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612, na kagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni Congressman Luistro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante, sa education, at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon? At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, Mr. Chair? Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. And in addition to that, tayo po kasi ay recommendatory lamang ang pwede po natin na gawin. We can recommend the filing of cases to airing officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis
Ang proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman. Ito po yung mga ahensya na dapat pong maglilitis. At sa hanay naman po ng AFP, ang alam ko po, meron po silang JAGO, kung tawagin po yan, or yung court martial, kung hindi po ako nagkakamali. Mr. Chair, with Thank you, this- Mr. Chair. Okay. With the indulgence I- of I yield to Congresswoman Kong- Castro. Kong Mr. Zia. Chair, Congressman Ako- Sia. thank you po, Mr. Chair. Naintindihan po natin yung hinaing ni Congresswoman Franz Castro. Tama po siya. Siya po yung unang nagsiwalat nitong confidential funds. Mr. Chair, gusto ko lang pong i-remind ang committee members, lalong-lalo na po ang chair kasi siya, nung nag-usapan po natin ito, yung purpose po talaga po natin is tingnan kung paano na-abuse itong confidential funds. Let me just put into record, Mr. Chair, that intelligence funds and confidential funds are not intrinsically evil. It is how the usage and utilization of these funds are that makes it bad in a way kasi may abuses. That's why we introduced two pieces of legislation kung paano i-define kung ano ba yung confidential funds. Pag sinabi mong confidential funds, ano bang definition nito? Anong technical na parameters na po pwede natin makonsider na confidential funds? Pangalawa, alin ba sa mga ahensya ang dapat pagbigyan? So we have already accomplished that, Mr. Chair. In fact, dun po sa pangunang pambungad na statement po ng ating chairman ay sinabi niya po yan in aid of legislation. As to Mr. Chair, culpability, tama po yung sinabi ng chairman na meron pong mga ahensya sa sa judiciary or ehekutiba ang maaaring magpursu nitong ganitong mga kaso. At gusto ko lang pong linawin din po at i-re-emphasize yung sabi po ni Chairman sa ating kagalang-galang po na kay Ma'am Franz Castro, may way naman po talaga to hold these officers accountable. Apart from what they're doing right now as part of the internal investigation, they're also already the complaint, impeachment complaint, which I believe if we are to push the accountability side of this issue, then that's the perfect avenue for these members to discuss about culpability allegedly of these two officers, Mr. Chair. Thank you for that. Thank you po. Mr. Chair. Congresswoman Franz May I Castro, you are continue, Mr. recognized. Chair? Thank you for that intervention, Kong Zia. So, siguro ang worry ko na lang dito, Mr. Chair. So, ito ay inimbestigahan natin. Nakita talaga natin yung anomalya dito sa confidential funds na talagang ang paggamit nito ay talagang nakita natin yung maling paggamit nitong confidential funds. At ang nasalang dito yung SDO at saka yung mga officers, yung utos, no? Pwedeng maaring itanggi yan maaring itanggi yan noong highest official ng office na inutos niya yon or whatever. So talagang maiipit dito, Mr. Chair, ay yung dalawang SDO. Baka malamang-lamang yan maabswelto dito si Vice President Sara Duterte. So yun lang yung takot ko. Kung hindi natin yan itutuloy-tuloy at pabayaan natin sa AFP. But anyway, I respect the wisdom of the committee members dito sa good government. At ito ba ang siguro di nyo rin you can answer it or not na. So ibig sabihin itutuloy na natin ito doon sa impeachment na lang, Mr. Chair. Itong mga findings natin dito through the Justice Committee na lang ba? Sa ngayon po wala pa yatang gumagalaw sa impeachment no? Hindi pa naman ito na i-refer sa Justice Committee, no? At narinig ko kayo kanina, sinabi nyo, we have no time na for this impeachment. Kaya nag-aalala lang po ako na hindi natin mapapanagod si Sara Duterte dito sa kalokohan na ginawa niya sa confidential fund kasama ng mga binanggit na mga security at ilan pang mga kakonspire niya sa Office of the Vice President and the Department of Education. And one last manifestation. Since, Mr. Chair, pinag-uusapan natin dito yung confidential funds,
2023 pa, Mr. Chair, nakapag-submit na ang Makabayan Block, composed of Representative Raul Manuel, myself, and Representative Arlene Brosas, ng dalawa pong legislative measures related to confidential funds. Yung una nga po ay yung pag-iimbestiga ng confidential funds, hindi lang po sa Office of the Vice President. Lahat po ng confidential funds ng mga agency na nabigyan ng confidential funds. Kasi kung nangyayari ito sa Office of the Vice President, malamang, no? Ako, tinitignan ko rin na may mga maling paggamit din. Pero hypothesis lang yun, Mr. Chair. But anyway, may dalawa po, no, yung inihain natin, House Resolution to investigate all. Kasi baka sabihin ng mamamayan natin, baka sabihin ng taong bayan, sinisiro in lang natin yung confidential funds ng OVP. Tayo po ay nagpasa na ng House Resolution para imbestigahan ang lahat ng mga ahensya dahil pangalawa, meron po kaming bill na ipinasa na i-abolish talaga itong confidential funds dahil lalong-lalo na sa mga government, national government agency dahil ito nga, no? Ang hirap talagang masunod itong JC na to, Mr. Chair. Yun po, no? Siguro dapat maisaalang-alang din yung mga ipinasa namin na measures, Mr. Chair. Thank you po. Thank you. The Chair would like to recognize Honorable Jefferson Konghun. Mga kagalang-galang na miyembro ng komite, ang mga ebidensyang inilahad sa komiting ito ay malinaw at hindi maikakaila. Sa ilalim ng mga pondo na inilaan para sa confidential fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, nakitaan natin ang malubhang paglabag at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang mga pondo na may layuning maglingkod sa pambansang seguridad at iba pang makatarungang layunin ay hindi ginugol alinsunod sa mga itinakdang layunin ng ating batas. Sa halip, ito ay ginamit sa hindi autorisadong gastusin. Sa pamamagitan ng dokumento at record ng pinansyal, napatunayan natin na ang mga pondo na ito ay nagamit sa paraang hindi sumusunod sa mga pamantayan ng transparency at accountability. Sa patuloy na pagsusuri ng mga record ng pondo, matibay ang patunay na may mga pondo na hindi dumaan sa tamang proseso at ang paggastos ay naganap ng walang sapat na pagsisiyasat o pagpapakita ng kahalagahan ng integridad. Ang mga pondo na dapat sana ay ginugol para sa kapakanan na nakakarami ay naging instrumento ng maling pamamahala at pag-abuso sa kapangyarihan. Ipinakita rin dito sa komiting ito na mga dokumento at mga tiwaling aktibidad na nagpakita ng hindi autorisadong paggamit ng pondo at mga gastusin ay hindi naaayon sa mga layunin ng mga pondo ng gobyerno. Ang mga gawain ng Office of the Vice President ay hindi lamang isang simple o di sinasadyang pagkakamali, kundi isang sadyang pang-aabuso ng posisyon at kapangyarihan upang mapakinabangan ang pondo ng ating bayan. Ang mga pondo na ito ay hindi rin nailathala ng tama at hindi dumaan sa masusing pag-audit ng mga kinauukulang ahensya. Kasama na sa paglabag ang hindi tamang paggamit ng confidential fund sa mga proyekto o gastusin na walang basihan o sapat na pagpapaliwanag na nagdulot ng lubhang pang-aabuso sa tiwala ng ating mamamayan. Ayon sa ating batas, ang plunder ay isang kasong may kinalaman sa hindi tamang paggamit ng yaman ng gobyerno. Sa kasong ito, naipakita natin na ang pagkilos ni Vice President Sara Duterte ay nagsanhi ng matinding pinsala sa kaban ng bayan at tiwala ng mamamayan sa ating institusyon. Bilang miyembro ng Kongreso, tungkulin natin na tiyakin ang pondo ng bayan ay ginagamit sa tamang paraan at may tamang pagsusuri.
Hindi natin maaaring hayaan na ang mga posisyon sa gobyerno ay maging instrumento ng pang-aabuso. Kaya't kami, mga miyembro ng komite, ay humihiling na ang komite ay magbigay ng nararapat na aksyon upang matiyak ang accountability at pananagutan sa kasong ito. Ang katarungan at transparency ay nararapat para sa bawat mamamayan. At nararapat lamang na ipakita natin na ang mga opisyal ng gobyerno, anuman ang kanilang posisyon, ay hindi nakakataas sa batas. Hinihiling namin na itaguyod ng komite ang mga hakbang upang tiyakin na walang sino man ang magiging ligtas mula sa legal na konsekwensya ng kanilang mga maling gawain at pagkakamali. Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you. Vice Chair Kong Hoon. The Chair would like to recognize the Honorable Mika Swansing. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, I would just like to supplement the extensive discussions that my distinguished colleagues have started with regard to the summary of all of our findings since we started our proceedings last September, Mr. Chair. Mr. Chair, what we have discovered throughout our 8 hearings have been very alarming and unacceptable. So Mr. Chair, siguro po ang gusto ko pong gawin ngayong araw, tulad po ng ginawa ng aking mga kasamahan, ay i-summarize po yung ilan sa ating mga nadiskubre, ano po yung mga natuklasan natin sa kahabaan po ng ating mga deliberasyon. Mr. Chair, sa mga taong 2022 at 2023, 612.5 million in confidential funds ang inilaan kay Vice President Duterte bilang pinuno ng Office of the Vice President at bilang Secretary ng Department of Education. This allocation of confidential funds was unprecedented. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng OVP at ang DepEd ay nagkaroon ng confidential funds na ganito kalaki ang halaga. 500 million para sa OVP at 37.5 million naman po para sa DepEd. Mr. Chair, our Constitution reminds us that public office is a public trust. And as such, public officials must always be accountable to the people. Ang confidential funds ay nagmumula sa kaban ng bayan. Dahil dito, pananagutan po ni Vice President Duterte bilang pinuno ng OVP at ng DepEd sa taong bayan na siguraduhin ang confidential funds na ipinagkatiwala sa kanyang opisina ay nagagastos sa wastong paraan. Sa takbo ng ating mga deliberation, Mr. Chair, paulit-ulit nating tinanong, paano nagamit ang confidential funds? May kakulangan po ba sa mga kasalukuyang mga batas at mga guidelines ng mga ahensya? Paano dapat amyendahan ang mga batas at mga guidelines para mapigilan ang posibleng katiwalian? Kaya po sinasabi natin ginagawa natin ang inquiry na to, Mr. Chair, in aid of legislation. Dahil importante po na malaman natin kung ano po ang mga kakulangan sa mga batas at mga guidelines para malaman po natin paano po natin maamyendahan at mapapagbuti ang mga ito. Mr. Chair, responsibilidad po natin to, trabaho po natin to bilang mga legislators. Hindi po ito pamumulitika. Next slide, please. The OVP spent 500 million pesos while the DepEd spent 112.5 million pesos. The 500 million pesos of the OVP was given in 4 tranches. Yung una po, nung huling quarter ng 2022, at yung tatlo po ay ginawa sa unang 3 quarter ng taong 2023. Para naman po sa Department of Education, ang 112.5 million ay nailabas po sa loob ng 3 tranches sa unang 3 quarters ng taong 2023 sa halagang 37.5 million bawat isa. Ang sunod na tanong, Mr. Chair, paano po nailalabas ng OVP at ng DepEd ang pondo? Ito po ang natuklasan ng ating komite.
On the part of the OVP, the process starts with the Vice President, hand in hand with her Chief of Staff, Ms. Zuleika Lopez, who directs the preparation of the disbursement voucher. The Chief Accountant of the OVP, Ms. Julieta Villa del Rey, certifies the availability of cash and completeness of the supporting documents. When this is done, the Assistant Chief of Staff, Mr. Lemuel G. Ortonio, approves the voucher for payment. Next, a check is issued and is circulated for signature. The authorized signatories of the checks for the OVP are Mr. Ortonio and Attorney Rosalyn Sanchez. Once the checks are signed, the Special Disbursing Officer, Ms. Gina Acosta, claims the checks and acknowledges receipt. Thereafter, Ms. Acosta takes the checks to Land Bank for encashment and deposit. The process on the side of the OVP ends with the actual disbursement of the funds by the SDO, Ms. Gina Acosta. Mr. Chair, mula po sa flowchart na ito, meron pong ilang mahahalagang obserbasyon na gusto ko pong bigyang diin. Una po, kapansin-pansin na lahat ng career officials ng OVP ay involved lamang sa pag-sertipika. Ibig sabihin po, pagdating lang po sa pagsisigurado na may pera at kompleto ang mga dokumento na kailangan para ma-release ang funds. Pero sino po ang merong critical na ginagampanan ng mga papel? Mukha pong mga tao na nakapaligid po sa ating Vice Presidente ng mahaba ng panahon. Karamihan po sa kanila mga taga Davao o galing pa po sa Davao. Sila po ang mga critical na signatories na sinisigurado na marirelease ang pera. Halimbawa po nito, si Mr. Ortonio bilang officer na siyang nag-aaproba ng payment ng confidential funds. Siya din po ang isa sa dalawang signatories para po sa mga cheque. Second, Mr. Chair, napag-alaman po natin mismo na inamin ni Ms. Acosta na bagamat siya po ang Special Disbursing Officer na nagbibigay, na dapat sana na nagdi-disburse ng pera, inamin mismo ni Ms. Acosta na hindi siya ang nagbibigay ng pera sa mga recipients. In other words, Mr. Chair, she had unlawfully delegated this role to the security officer. Inamin din po ni Ms. Acosta na hindi niya alam kung saan napunta ang pera. At ayon pa sa kanya, ang utos o ang direksyon ay galing po mismo kay Vice President Duterte at siya lamang ang may alam patungkol dito. Sunod pong obserbasyon, Mr. Chair. Ito po ay summary ng ating mga natuklasan po na mga anomalya pagdating po sa liquidation at disbursement ng 500 million pesos in confidential funds allocated to the Office of the Vice President. Una po, Mr. Chair, mga acknowledgement receipts na bogus at peke. Pangalawa po, mga liquidation reports na mukha pong kinopy-paste lamang sa iba't ibang mga quarters. Pangatlo po, 53 million pesos na ginastos sa tinatawag po na OVP safe houses. Pang-apat po, ang nakakamanghang pag-disburse ng pera sa 103 na mga tao at iba't ibang lokasyon sa loob lamang ng isang araw ng December 23, 2024. Yun po yung pinakita ni Congressman Rog Gutierrez na yun po yung maraming probinsya sa loob lamang ng isang araw. At ikalima po, Mr. Chair, ang paggasta ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. Sunod po, next slide please. Kilala po natin at paulit-ulit na rin pong binigyan diin ng aking mga kasamahan ang ating main character na si Mary Grace Piatos na sinertipikahan na po ng PSA na walang record pagdating po sa birth certificate, sa marriage certificate at death certificate. Mr. Chair, ang tagal na po nating hinahanap si Mary Grace Piatos pero mahirap hanapin ang taong hindi naman pala totoo. Walang Mary Grace Piatos na tumanggap ng pera
At kung walang Mary Grace Piatos na tumanggap ng pera, saan napunta ang pera? Sunod, Mr. Chair, nandiyan din po si Kokoy Villamin na mukhang napakaswerte po dahil 2 beses nakatanggap ng pera mula sa DepEd at sa OVP. Sunod po ang mga acknowledgement receipts na mukhang pareho ang ginamit na ballpen at ultimo tinta ay pareho. Kahit po sinasabi na ito ay pinirmahan ng magkaibang tao. Sunod po, mga taong magkapareho ng signature. Magkamukha po yung lagda. Hindi lang magkamukha, saktong-sakto po yung lagda. Kahit po magkaiba po yung kanilang pangalan at nakatira sila sa magkaibang syudad. Napakaliit po ng posibilidad, Mr. Chair, na may 2 tao na magkaiba ang pangalan, nakatira sa magkaibang syudad, pero parehong-pareho ang pirma. Mukhang ultimo ballpen, Mr. Chair, pareho pa po yung ballpen na ginamit. Kahit po yung mismo stroke, Mr. Chair, makikita naman po natin ay parehong-pareho din po. Sunod, Mr. Chair, nakita din natin na may mga tao na bagamat magkaiba yung pangalan at magkaiba po yung kanilang tirahan, ay pareho po yung kanilang sulat. Sunod po, at medyo malala po ito, Mr. Chair, 2 po itong magkaakibat. Yung una po, may mga acknowledgement receipts po tayo na nakita na yung date po na nakalagay doon sa acknowledgement receipts ay petsa kung saan wala pang confidential funds na nare-release. Halimbawa po, ito pong nasa ating larawan, na nasa ating harapan, ang nakalagay po na date ay November 27, 2022. Pero kung maaalala po natin, ang unang release po ng confidential funds ay nagsimula noong December 21, 2022. So paano po nagkaroon ng acknowledgement receipt para sa pera na hindi pa nare-release at naipapamigay? Sa kabilang dako naman, Mr. Chair, sa susunod na pinapakita po nating mga larawan, meron ding mga acknowledgement receipts sa mga panahon na wala ng confidential funds na ipinapamigay. Kabaliktaran naman po ito nung pinakita natin kanina. Dito po sa ating larawan, makikita po natin na ang petsa po na nakalagay ay December 21, 2023. Pero dahil po wala nang kinuha na confidential funds ang Office of the Vice President sa huling quarter ng 2023, ay ang huli pong disbursement ng confidential funds para sa taon na yon ay September 24, 2023. So papaano po na nagkaroon ng ganitong acknowledgement receipt 3 buwan matapos ang pinakahuling pamimigay ng pera mula po sa confidential funds para sa taong 2023? Ang huling punto po, Mr. Chair, o huling mga obserbasyon na aking pong nais bigyang diin ngayong araw ay pagdating po sa usapin ng certifications. Ang paggasta ng confidential funds na OVP ay sinertify po mismo ng ating Vice Presidente under oath. Ang kabuuan po ng 500 million pesos in confidential funds na OVP ang kanya pong sinertipikahan. Ang sinabi po sa certification na makikita po natin dito, quote, "The expenditures are necessary and utilized for legal purposes." At anong pruweba po ang ginamit ng mga kawani ng Office of the Vice President para po patunayan po ito? Ang mga peking acknowledgement receipts. Mukha pong sa ating pong nakita, marami po sa mga acknowledgement receipts ay gawa-gawa lang po para makapag-submit ng documents evidencing payment na siyang requirement po ng COA. At sunod po, tulad po noong sa certification kanina, ang Vice President din po ang nagsucertify o nag-aaproba ng accomplishment reports bago po ito isumite. Dito po ay nilalagdaan niya na at sinucertify niya po na dito na pupunta yung pagkagasta ng confidential funds. Tulad po ng nakikita dito sa larawan,
pinirmahan po mismo ng ating Vice Presidente ang mga accomplishment reports na ito bago po isinumite sa COA. So, yun lang po, Mr. Chair, yun lang po yung mga obserbasyon na nais ko pong bigyang diin pagdating po sa ating mga natuklasan, pagdating po sa paggasta ng confidential funds sa parte po ng Office of the Vice President. Siguro, Mr. Chair, kaya po natin ginagawa ito sapagkat sa haba po ng ating mga deliberasyon at hearings, mahalaga po na ngayon po ay bigyang diin natin kung ano ba yung mga mahalagang punto, ano po yung mga posibleng anomalya at katiwalian na ating pong natuklasan sa 3 buwan po ng ating deliberasyon. Kaya yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congresswoman Mika Swansing. The Chair would like to recognize the Honorable Pami Zamora. Magandang hapon po, Mr. Chair. Tulad ng mga obserbasyon ng aking colleague na si Congresswoman Swansing, patungkol sa OVP, ganun din po ang ating mga naging obserbasyon sa DepEd. Bilang Secretary ng Education, dinidirekta ng ating Vice President or then Secretary of Education ang kanyang team para i-prepare ang disbursement voucher. Kanang kamay niya, it must be noted, Mr. Chair, na kanang kamay niya dito sa DepEd ay si Attorney Sunshine Fajarda na siyang asawa naman ng DepEd Special Disbursing Officer na si Mr. Edward Fajarda. Ang Chief Accountant po ng DepEd na si Ms. Rina Catalan ang siyang nagsucertify naman kung available na ang cash and yung completion po ng documents. And once everything is in order, si Ms. Annalyn Sevilla po, Undersecretary for Finance, approves the check for payment. Pinipirmahan naman po ito ni Ms. Sevilla at ni Gloria Mercado, siyang 2 authorized signatories ng DepEd. After which, Mr. Edward Fajarda bilang SDO ang siyang tumutungo sa Land Bank at nag-e-encash ng mga checking ito. Similar to the OVP, the DepEd key individuals in the preparation and disbursement of confidential funds are those who have been familiar with the Vice President even before she assumed office. They were all with her when she was mayor of Davao City. Like Ms. Gina Acosta, Mr. Fajarda is the SDO entrusted to disburse the confidential funds to different recipients. And also, much like Ms. Acosta, binibigay rin po niya, according sa kanyang statement, ang 37.5 million na kanyang na-encash na confidential funds each time sa security officer ng DepEd. Might I say, unlawfully niyang binibigay ito. At the end of the day, sino nga po ba talaga ang nakakaalam ng lahat ng ito? Dahil hindi nakakasagot ang SDO, syempre, ang nakakaalam lang po ng lahat ng ito ay ang DepEd Secretary dati na si Vice President Sara Duterte. At katulad din po ng OVP, marami rin pong katanungan patungkol sa confidential funds ng DepEd. Maraming mga kaduda-dudang acknowledgement receipts na hindi tayo sigurado sa kinapuntahan. Mga acknowledgement receipts na mukha namang pare-parehas ang nagsusulat. Mga liquidation reports na mukhang mabilisan lamang na ginagawa, copy-paste nga lamang. Ang mga tao who have supposedly used and benefited from the use of confidential funds completely denied na nagamit nila ito. AFP commanders under oath ay sinabing kung alam lang sana nila na gagamitin ang mga certifications just to justify expenditure of the confidential funds, hindi sana nila i-issue ang certifications na ito. And on top of this, mukhang ang SDO ng DepEd ay marunong pala mag-teleport, Mr. Chair, dahil in one day, nakaka-disperse po siya ng funds mula Apari po hanggang Hulo. Based sa pahayag
ni Major General Nolasco Mempin, kung naaalala ng ating mga colleagues, nung na-issuehan ang DepEd ng Audit Observation Memorandum ng COA o AOM, ang Secretary ng Education asked him certification from the AFP. Under those instructions, he requested and was given these certifications for the youth leadership summits conducted by the AFP. Klaro po, walang DepEd confidential funds na nakarating sa AFP. Itong mga certification ng AFP ay ginamit lamang upang makasumite ang DepEd sa COA ng kanilang kinakailangang dokumento. They just used the AFP certifications to justify and explain their supposed 15 million in confidential funds representing rewards to informers. Katulad din po sa OVP, napakaraming maanomalyang acknowledgement receipts ng DepEd. I will be showing on the screen right now acknowledgement receipts of persons with almost the exact same stroke ng pagpirma. In fact, hindi man halos mabasa dun sa pangalawang pangalan, hindi halos mabasa yung panunulat nung gumawa nito. Sa slide naman, sa susunod na slide natin, meron din namang pong mga individual na 2 beses nakatanggap. Ito si Milky Sequoia na pinakilala sa atin kanina. 2 beses po siya makakatanggap sa DepEd, pero magkaiba po ang pirma sa unang Milky Sequoia sa pangalawang Milky Sequoia. Meron din naman po tayong acknowledgement receipts na kung saan ang confidential funds ay na-disburse on the same day on completely different locations. Dito po makikita natin nag-disburse ang DepEd sa Makati at sa Cebu on the same day, March 4, 2023. Lastly, similar to her role in the OVP, then DepEd Secretary Sara Duterte, siya din po ang pumirma ng certification and accomplishment reports of DepEd attesting that the funds were used in accordance with the law. These certifications were made under oath, again, as said by Congresswoman Luistro, before a notary public notarized by a attorney, Rochelle Abella. Nanumpa po ang ating Vice Presidente, Mr. Chair, na ang confidential funds na ginamit ay naayon sa batas. Pero sa ating dinami-daming hearing na pinagdaanan, mukha naman po talagang hindi ganoon ang nangyari. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Pami Zamora. The Chair would like to, before I recognize the Honorable Ortega, the Chair would like to recognize the Vice Chairperson from the 7th District of Cavite, the Honorable Crispin Diego Ping Remulla. Good afternoon, sir. The Chair would like to recognize the Honorable Francisco Pau Ortega. Thank you, Mr. Chair. As we all can see, all of these acts happened under Sara Duterte's watch during her term as the Vice President of the Philippines. Siya po ang nag-certify na tama ang liquidation. Ibig sabihin, tama po lahat ang isinumite nilang documentation. As the second highest ranking official of the government, the Vice President enjoys a high level of public trust and confidence. She took an oath to preserve and defend the Constitution and to execute laws of the country. She is accountable to the people and has the duty to serve them with the utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. But rather than observe faithfully her oath to defend the Constitution, she sought to undermine the foundational principles, transparency, and accountability. She failed to ensure that these confidential funds, which are people's money, were properly spent. Nagalit siya
nang siya ay tinanong, nagalit siya, bakit daw siya prino-prosecute. Kitang-kita natin na may mali. Kitang-kita ng publiko na may mali. So bakit hindi tayo magtanong? Responsibilidad namin ito bilang representante ng taong bayan. Ang mali po ay tumahimik at magwalang kibo. Ang sabi nga po ni Albert Einstein, the world is a dangerous place not because those who do evil, but because of those who look on and do nothing. Nasusubaybayan po nating lahat kung paano nagamit ng incumbent Vice President ang mga loopholes ng batas upang makuha ang 612.5 million na confidential funds. 2 Pasko ang lumipas na nalustay niya at kasabwat niya ang pera ng bayan. Para siyang Santa Claus ng OVP at DepEd na namimigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. Pero hindi pinapamigay, mukhang binubulsa pa. In short, yumayaman si VP Sara at ang kanyang kasamahan, habang marami pa ang kumakapit pa rin sa patalim. Itong unting patak ng pera mula sa supposedly charitable programs ay makakalunas sa paghihirap at lalong-lalo na sa karamihan. Pwede na rin sana itong pangtulong at kung hindi sana niya binulsa. This is a crime of the highest order. This is not only a culpable violation of the Constitution, but a betrayal of the trust of the people that had been given to her. Mahigit kalahating bilyong piso. Ilang classroom na sana ang napagawa nito, ilang libro na at laptop sana ang nabili at nagamit ng perang ito. Ilang feeding programs na po, Mr. Chair, ang maaring isinagawa. Hindi ito biro. Hindi biro ang kalahating bilyong piso. Sa laking bagay sana kung nilaan ang perang ito sa lehitimong programa ng gobyerno. Maraming estudyante at mga guro sa pampublikong paaralan ang nagsisiksikan sa masikip at mainit na classrooms. Maaring estudyante ang naglalakad ng ilang kilometro araw-araw at tinitiis ang init ng araw. Yung iba, kailangan tumawid ng ilog para makapasok sa eskwelahan. At ang ating mga guro nagpapatuloy sa pagturo sa kabila ng kakulangan ng resources. Madalas, kailangang umutang para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil kulang ang sweldo, isa sila sa pinagkaitan ng kalahating bilyong piso. Ang bawat mamamayang Pilipino ay ninakawan ng mahigit kalahating bilyong piso, Mr. Chair. It cannot be ignored that the inquiry conducted by this committee gained so much traction from the public. Sinubaybayan po tayo ng taong bayan, especially as the committee continued to uncover anomalies in the disbursement and liquidation of the confidential funds of the OVP and DepEd. Last week, 2 complaint for impeachment po ang inihain sa Kamara by various groups and various sectors, calling for the impeachment of the incumbent Vice President Sara Duterte. In both complaints, the incumbent Vice President Sara Duterte was charged with misuse of 612 million in confidential funds as discovered by this committee. The misuse allegedly amounted to a betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and all grounds for impeachment of a sitting Vice President under the 1987 Constitution. Nung simulan po namin ang inquiry na ito, tulad nyo, hindi po namin inaakala
na ganito ang matutuklasan namin. Aayusin po namin ang mga batas na natuklasan ding maraming butas. Kaya may nakakalusot. Habang tinatalakay po namin ang usaping ito, marami ang nasaktan. Marami ang nagsabi kami ay nanggigipit. Hindi po. Ginawa po namin ang aming trabaho. Mahirap? Oo, dahil this is about a very popular Vice President. There is the greater duty of ensuring public accountability and transparency. So let the chips fall where they may. Circular of keeping records locked in a safe and transmitting them via an envelope marked confidential funds kung hindi pala tunay na tao. Kung codenames yan, pwede mo naman po nakalagay yan sa mesa. Malay mo ba natin kung sino si Alice Crescencio? Ano ba ang tunay niyang pangalan? Diba? If we are really to protect their identity. So why there's a need for the joint circular to require the agency to keep it in a safe and then have acknowledgement receipt and then put it in a sealed envelope? If these receipts, Mr. Chair, actually used. Actually, there are 3 safeguards. Number 1, it must be sealed. May nakalagay na confidential at dapat nakalagay sa vault. Yes. And those 3 requirements were already confirmed by Ms. Gina Acosta, Mr. Chair, in the previous hearing. Mr. Chair, again, let me continue. If these receipts actually use code names, what is the point locking it in a safe, again, and secure the vault and secure it in the vault? When the details therein have already been obscured or changed, pinalitan na hindi niya tunay na identity. Halimbawa, si Congressman Paulo Ortega, ang kanyang codename ay si Magneto. Pwede naman dyan nakalagay dyan. Malay ba natin na si Magneto pala si Congressman Paulo Ortega? Mr. Chair, the interpretation offered by those who claim that code names can be used is patently absurd. I'm sorry to say this. And we in government, Mr. Chair, cannot and should not dabble with the absurd. Hindi dapat ito biro, hindi biro ang pinag-uusapan dito. Hindi lang naglalaro dito, Mr. Chair. Seryosong bagay po ito. Kaya nga po may joint circular kasi seryoso po ang gobyerno kung paano po nilalagay ang criteria kung paano gastusin po ang pondo ng taong bayan, ang pera ng ating mga kababayan. So hindi po ito dapat laro-laro at hindi po lang dapat itago sa mga code names. Furthermore, Mr. Chair, just because the issue involves confidential funds doesn't mean we can ignore, exploit, and essentially invent acknowledgement receipts, which under the joint circular are proof of payment. Paano po mapoprove na itong isang tao na ito, nagngangalang ganito, ay nakatanggap dahil siya informant, kung ang nilalagay lang ho natin na acknowledgement receipts ay hindi niya pangalan or code name lang, Mr. Chair, Your Honors. How can we then confirm, especially COA, Mr. Chair, that the confidential fund actually went to the right person for the stated purpose if the amount can be claimed with a code name? Mr. Chair, how can the Commission audit ensure that the agency who utilized confidential funds actually utilized it for its actual stated purpose? As allowing a code name, Mr. Chair, to me, just allows this, Mr. Chair, to be prone to abuse, but just writing any name and calling it as such, Mr. Chair. And when accountability is required from the agency of the government, the inquiry will be brushed aside only on the basis of supposed confidentiality. Ganun po eh. So we are actually weakening not only COA, but even this committee, the inherent right of this committee to exercise its oversight function. Para lang ho, Mr. Chair, to me, para lang ho itong biro-biro lamang lang. So I think those are the things that we need to consider and probably to propose a bill that would really secure the identity of the informants and as well as to prove that those informants really do receive the payments. Ilan lang po, Mr. Chairman, ito sa mga anomalyang napansin natin sa ating pag-imbestiga, sa mga documentary evidences of payment na isinumite ng Office of the Vice President
at ng Department of Education para di umano'y magpapatunay sa paggamit ng confidential expenses nito. Sa aking mga kababayan, to my fellow Filipinos, I would wish that this committee's inquiry in aid of legislation with regard to the issues on confidential funds surrounding OVP and DepEd was understood. Pinapanalangin ko po, Mr. Chair, na maintindihan ito ang trabaho po natin at ginagawa po natin dito sa committee nito. Pinapanalangin ko na maintindihan ito ng ating mga kababayan. Dahil hindi po ito pondo ng isang taong pinag-uusapan. Hindi po biro ang pinag-uusapan dito. Hindi po madali ang mga na-involved na tao po dito. Ito po ang pinag-uusapan natin ay pondo po nila. Pera po ng taong bayan. And we want to make sure that whatever manners these funds are spent and utilized, it should ultimately be for the goal or objective of making their lives better. If we, Mr. Chair, as lawmakers, do not adhere to our duty to inquire with resource speakers which are aimed at addressing gaps in the law, we would not be able to pass bills to eventually become law to address these very gaps which are prone to abuse. Ang ginagawa po natin dito, at kung hindi natin ginagawa at ine-exercise ang ating oversight function, paano po tayo makakagawa ng batas para protektahan ang pera ng ating mga kababayan? This is exactly what we, Mr. Chair, this committee, as lawmakers, as legislators have done here. And this is the primary reason of why we have undergone numerous hearings in our inquiry in aid of legislation with regard to confidential funds without fear or favor. Mr. Chair, in closing, other than our goal of hopefully passing a bill to address these gaps in the law surrounding confidential funds so that this may not be abused again by those in power, we should not forget who facilitated this abuse, Mr. Chair. Sabi ko nga, hindi po madali itong investigasyon na ito dahil ang involved po ay matataas na opisyal ng ating gobyerno. There's only one person, Mr. Chair, in the middle of the issues surrounding the anomalous utilization of confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education. Ang tinuturo po ng lahat na naging bisita po natin dito sa committee ito. The very last invitees na nag-appear po sa committee ito, ang Special Disbursement Officers ng Department of Education nung kapanahunan po niya at ng Office of the Vice President. Ito po yung inatasan under the Joint Circular Memorandum nung pag-disburse, paggamit ng confidential funds. Sila lang po ang merong kapangyarihan na mag-disburse at mag-implement nitong pondo na ito. At sila pong dalawa, ang sinabi po nila na nag-utos po sa kanila ay ating pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte. Mr. Chair, wala pong personalan ito. Trabaho lang. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you, Congressman Sia Alonto Adjong. The Chair would like to recognize the following members: the Honorable Vice Chairperson from the 1st District of Zambales, the Honorable Jefferson Conghun, the Congresswoman Luistro Jervil from the 2nd District of Batangas, and Congresswoman Micaela Angela Swansing from the 1st District of Nueva Ecija. Congressman Zia, I think because of your presentation, and just to avoid confusion, do you think we have to specifically propose na kailangan, like for example, ito po kasi yung wordings doon sa disbursement, that the details and supporting documents of transaction that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault. So, do you think there is a need for us to propose that the word or the words bearing true names or identity be included?
para hindi na maiwasan Yes. na yung mga palusot. Tama po yun, Mr. Chair. Kasi yun naman po ang purpose kung bakit ilalagay sa vault at bakit i-envelope, safe envelope. Kasi para hindi makita yung tunay na Yes. identity ng informants. Ito po, that the details in supporting documents bearing true names or identity. Di ba? Tama po yan. Kasi sinasabi naman po yan sa joint circular. Yes. So tingin ko magandang idagdag din natin to sa proposal natin for the amendment of the joint circular. Tama po yun, Mr. Chair. Salamat po. Thank you. The next to be recognized is the Honorable Jill Bongalon. Thank you, Mr. Chair. Good morning. Mr. Chair, I, together with other members of this committee, will give a summary of the legal liabilities of the public officials and personalities involved in relation to the utilization of the confidential funds. Mr. Chair, as the viewing public has known, we, the Committee on Good Government and Public Accountability, have been very committed to this inquiry arising from the privilege speech number 379 of the Honorable Congressman Rolando Valeriano made on September 3, 2024, on asserting the power of the purse of Congress and the motu proprio inquiry of Congresswoman Jinky Luistros' manifestation during the budget hearing of the Department of Education in the Committee on Appropriations held on September 2, 2024. Mr. Chair, our good members of the committee have very competently summarized the facts that we have gathered from the past 7 hearings on this matter. And this representation is very honored to concur with that view that indeed the time that we have poured into this endeavor has been time well spent. For we have not only assisted the general public in understanding the process of disbursement of regular and confidential funds and their striking differences, we have also discovered alarming gaps and anomalies in the disbursement process and even outright violations of it. We believe that these findings, issues, and anomalies we have uncovered here will guide us not only in the present, but also well into the future in crafting new legislation that will aim to better protect every single hard-earned centavo of our taxpayers' money. Gayunpaman, may isa pang tanong na kailangan nating sagutin at sigurado po ako na ang taong bayan ay gusto at interesado din ito pong malaman. Ano po ba ang mga potensyal na legal liabilities, both criminal and administrative, sa mga natuklasang anomalya sa ating investigasyon? Mr. Chair, I, together with other members, have taken on the task of outlining some of the potential legal ramifications and liabilities arising from the facts that we have uncovered. Ang unang krimen na pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang tinatawag na technical malversation under the revised penal code. Ano po ba ito? Simply stated, it means that an accountable officer applies public funds to another purpose, kahit public purpose pa yan, which is different from that which they were originally appropriated for by law or ordinance. Sa madaling salita, ginamit sa ibang bagay ang pera ng taong bayan at hindi napunta sa orihinal na pinaglaanan nito. Mr. Chair, shown on the screen are the elements of technical malversation. Very straightforward po. 1, may accountable public officer ka, kagaya ng isang special disbursing officer o di kaya yung head of agency. Second, yung public funds na nasa custody niya napunta o ginamit sa ibang public purpose. Third, yung public purpose na pinuntahan ng public funds ay hindi yung purpose na inaprubahan na paggagamitan ng public funds na yon. Kaya naman,
ang technical malversation ay base sa paggamit ng public funds sa ibang bagay kung saan ito ay talagang nilaan, kahit anuman ang intensyon o purpose ng paggamit nito. Even if the public funds are used for the benefit of the people, this is still penalized by law. Let's look at several instances of technical malversation that we have seen to have uncovered. Ang pinag-uusapan po natin sa hearing na ito ay kadalasan tungkol sa confidential funds. Paulit-ulit po, and as confirmed by the Commission on Audit itself, confidential funds are only to be used for confidential expenses. Kaso pagdating po sa Office of the Vice President, yung COA na po mismo ang nag-flag sa pamamagitan ng Notice of Disallowance which says na hindi mapakita ng accountable officers, kulang-kulang ang mga binigay na dokumento o ebidensya na magpapatunay o magpapakita na confidential funds were used for the confidential expenses that are allowed under the joint circular. Let us emphasize that the joint circular requires that the confidential funds must be spent only for confidential expenses like those incurred in relation to national security and peace and order, confidential activities, among others. Such requirement was not complied with by the OVP, katulad ng itong tinutukoy na payment of tables, chairs, desktop, computers, and printers which were not even specified to be for confidential operations. Let's assume na lang po, dahil hindi alam ng SDO kung totoo ba o hindi, na talagang gumastos ng 3.5 million pesos ang OVP para sa mga office equipment na ito. Mali po na confidential funds ang ginamit nila for this. This is clear technical malversation. Mr. Chair, next slide, please. Now, this one is very significant po. Presumption of malversation. Of course, there is such thing po na tinatawag na presumption of malversation, and this is found under revised penal code. At ang ibig sabihin po nito, kapag ikaw, accountable officer ka, you were given custody over public funds, at ikaw ang accountable for those funds. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Applying Article 217 of the Revised Penal Code, malversation is presumed to have been committed. Kaya kapag accountable officer ka, dapat po napakaingat mo na hinahawakan ang public funds na ito. Hindi mo ito basta-basta ipapasa sa ibang tao. You bear the burden of making sure that the public funds go exactly to the public purpose that they were intended for. Unfortunately, Mr. Chair, when the committee in the hearing last November 25 asked Special Disbursing Officer Acosta and Edward Pajarda on where the confidential funds were spent on, they could not give answer. And worst, they merely stated that they handed it to their alleged respective security officers. Ito mismo ay malinaw na labag sa kanilang tungkulin bilang SDOs na dapat alam kung saan nagagasta ang confidential funds at hindi dapat ito ibinibigay kung kani-kanino man. Kaya naman, walang pwedeng presumption kundi binulsa nila SDOs Acosta at Edward Fajarda along with other employees and key officials of the OVP and DepEd ang confidential funds ng ating taong bayan. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Jill. The Chair would like to recognize the Honorable Johnny Pimentel. Maraming salamat, Mr. Chairman. Mr. Chair, we have already conducted several hearings regarding this matter.
In fact, today is the 8th hearing that we are conducting. In the course of our investigation, we have found out that there have been several laws that have been violated in the disbursements of funds. Some of these have already been mentioned earlier by my colleagues. Ngayon, meron pa pong isang paglabag sa batas. At ito ay ang falsification. Ano po ba ang falsification? Sa ating saligang batas, ito po ay may elemento po paggawa po ng itong krimen o violation ng falsification. The staff, can you please show the slide? These are the elements of falsification. Number one, the offender is a public officer or employee or notary public. Number two, the offender takes advantage of his official position. And number three, he or she falsifies a document by committing any of the acts mentioned in Article 171 of the Revised Penal Code. Ito po ay when a public officer, tulad po ng ating mga resource persons na naimbita nung nakaraang mga hearings, take advantage of their official positions and falsify documents. Ang mga halaga dito ay mga falsities or mga di katotohanan or fabrication sa mga dokumento among others. At ito mismo ang violation o krimen na nangyari sa loob mismo ng ahensya na dinidinig po natin. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng falsified documents? Paano ba ito ginagawa? There are several means to falsify documents under the Revised Penal Code. But let us go to the relevant portions to us right now. This is committed by any public officer, employee, or notary who, taking advantage of his official position, shall falsify a document by committing any of the following acts, causing it to appear that persons have participated in any act or proceeding when they did not in fact so participate. Falsification of documents is committed by making it appear that persons have participated in any act or proceeding when they did not in fact so participate. Ito po yung nakita natin ng mga obserbasyon sa mga hearing, sa mga fraudulent at bogus po ng mga acknowledgement receipts. Next slide, please. Naalala po natin lahat ang kakaibang pangalan na si Mary Grace Piatos. The person that obviously does not exist. Walang record ang PSA sa kanya, yet her name appears in the acknowledgement receipts submitted po to liquidate the confidential funds. Obviously, it was made to appear that she participated in this acknowledgement, despite the fact that she does not exist. Clearly, Mr. Chair, this is falsification. Next slide, please. Pag-usapan po din natin si Kokoy Villamin, the person po na ating na-highlight from the previous hearings who got confidential funds. As pointed out by Congressman Nadyong, magkaiba po ang signature and handwriting niya sa parehong AR. This cuts doubt on whether Kokoy Villamin, if he does exist, really was the one who signed both ARs or even any one of these ARs. Hindi ka paniwala na basta-bastang nagbago na lang ang pirma ng isang tao. Again, it was made to appear that a person, itong si Kokoy Villamin, participated in these supposed payments at acknowledgement receipts when the truth, he did not. Madami po tayong examples ng mga potential counts of falsification dito sa ating hearing. These are but just a few examples. Kaya naman ang mga acknowledgement receipts nito to make it appear na sila Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin at iba pang nakapirma ay nakakuha ng bayad
mula sa confidential funds, ngunit it was later revealed na ang mga tao nito does not even exist. This is exactly what the law penalizes as falsification. Next slide, please. Now, isa pa pong violation ay ang use of falsified documents. Iba po ito sa falsification. Ito po ay isang krimen or violation ng batas natin na depende sa circumstansya. Next slide, please. Ang liable po for this crime is if alam ng isang tao na ang document ay falsified at ito ay ginamit pa rin niya. Ano ba ang mga elemento nito? Una, the offender knew that a document was falsified by another person. Pangalawa, the false document is embraced in Article 171 or in any of subdivisions numbers 1 and 2 of Article 172. Pangatlo, he used such document not in judicial proceedings. And pang-apat, the use of the false document caused damage to another, or at least it was used with intent to cause such damage. Next slide, please. Ito po ang mga elemento of use of falsified documents. Ang importante dito is the use of the document. Clearly po, ginamit po yung affidavit, or rather, yung falsified acknowledgement receipts. They were used to justify the liquidation for hundreds of millions of confidential funds. Ito po yung mga sample na mga dokumento na pinakikita natin ngayon. Naalala po natin ang mga liquidation reports ng ARs na paulit-ulit natin pinakita sa mga hearings dito ng mga signature na SDO Acosta, SDO Fajarda, ay nag-certify na ang confidential funds ay napunta sa confidential expenses. Ngunit, ang totoo po na pag-alaman natin, ito ay confirm nila SDO Acosta at SDO Fajarda mismo na hindi nila alam kung saan napunta ang confidential funds. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Johnny Pimentel. The next to present is Congresswoman Jean Kilowistro. Thank you, Mr. Chair. I just want to reiterate, while it has been said repetitively already, that our ultimate objective here in conducting this inquiry in aid of legislation is to be able to enhance existing laws, come up with new ones if the need are determined, Mr. Chair. Nevertheless, we cannot brush aside, certainly, all the abuses and infractions that we have identified during the course of our inquiry in aid of legislation. And in addition to the offenses which have been raised already by our esteemed colleagues, I wish to add perjury. Perjury can be committed orally or in writing. If it is orally, the perfect example or illustration, I believe, are misrepresentations during inquiry in aid of legislation. We often hear this: you will be committing perjury because all resource persons in inquiry in aid of legislation, and even in all forms of investigation, we place them under oath. At ang lahat ng pagsisinungaling while under oath, we call it perjury. Again, the best illustration of an oral perjury are those committed by resource persons appearing in this investigation while making several misrepresentations. However, Mr. Chair, when it comes to written perjury, I wish to
break down the elements of this offense so we can better illustrate how this is determined. And talking about elements, Mr. Chair, as we can see from the screen, there must be a sworn statement. It must be made under oath. The statement contains deliberate assertion of falsehood, and the false declaration is with regard to material fact. Mr. Chair, in the course of our investigation, the special disbursing officers, sina Ginoong Edward Fajarda at Ginang Gina Acosta, have plainly asserted na wala raw silang alam kung saang mga aktibidad ang pinaglaanan ng confidential funds. Can we please flash the certifications? Ayon sa kanila, basta-basta lang raw nila sinunod ang utos sa kanila ng ating Vice Presidente na ipasa ang confidential funds in the total amount of 612.5 million pesos, lagpas, Mr. Chair, sa kalahating bilyon sa ibang tao na siya raw na mahala at nag-disburse nito. Pagkatapos ay ipinasa lang din ng mga SDO sa COA ang mga accomplishment reports at ang mga acknowledgement receipts na ibinigay sa kanila. Pero hindi nila alam kung totoo ang nakasulat sa accomplishment reports, kung totoo or peke ang mga acknowledgement receipts at kung saan talaga ginamit ang pera. We have witnessed this, Mr. Chair, during the interpellation of SDO Edwin Fajarda of the Department of Education, as well as SDO Gina F. Acosta of the OVP. After they testified na ipinasa nila sa mga security officer ng Vice Presidente ang pera, wala ka nang makuhang impormasyon because they kept on giving an answer, wala silang alam dahil ang kabuuan ng halaga ay ibinigay nila sa mga security officers. Ito pong certifications, Mr. Chair, is the perfect illustration of a written perjury. Halimbawa ng tinatawag natin na written statement made under oath. It is a basic principle that even first-year law students know that a statement made before a notary public, notario publico, is a statement made under the risk of perjury. In other words, Mr. Chair, when we talk about perjury, that includes the documents which were notarized by notary publics, sworn to before notary publics, similar to the certification that we are currently flashing on the screen. Now, let us look closer at what these certifications say. Ano po ba ang nilalaman ng mga certification na ito? Number 1, yung expenses where the confidential funds were supposedly spent on were incurred in connection with the agency's intelligence and or confidential operations and activities. I wish to reiterate, paano po malalaman ng ating mga special disbursing officers whether the first certification is indeed correct if they simply handed the money to the security officers? The second content, yung mga pinaggastosan raw ng confidential funds ay necessary and utilized for legal purposes. Again, Mr. Chair, how will they certify to this fact when they are totally unaware
about the activities where the confidential funds were allegedly spent. Third, alam raw nila na hindi napunta ang funds sa mga gastusing ipinagbabawal sa confidential funds, kagaya ng payment of salaries and wages, overtime, allowances, or fringe benefits. Mr. Chair, I wish to raise, there is one common answer coming from our SDOs. Wala silang alam dahil ang pera ay ibinigay sa mga security officers. Fourth certification, any equipment purchased was supposedly relevant to the confidential and or intelligence activities. Mr. Chair, suffice it to say that the SDOs are totally unaware of how the confidential funds were spent, primarily because they were not the one who disbursed the same. E paano po nila patututuhanan ang nilalaman ng mga certifications na ito? Certifications which were sworn to before a notary public. To emphasize, Mr. Chair, and as seen from one of the certifications, which our Secretariat is showing right now, our Vice President and SDO Acosta signed and certified this certification before the notary public, and that is Attorney Abella. Ano po ba ang sabi ng mga SDO? We all learned from the hearing on November 25 that while SDO Acosta did encash the check, according to her, wala po siyang alam kung saan napunta yung confidential funds kasi po ito ay turn over sa VP SPG. Mr. Chair, this is totally, if not completely, contradictory to the contents of the certification. It's the exact same story for Mr. Fajarda of DepEd, Mr. Chair. Sabi po nila, Ms. Acosta at Mr. Fajarda, sa ating pagdinig na hindi talaga nila alam kung saan ginastos ang pera. In other words, malay po ba nila kung napunta nga ba sa intelligence or confidential operations and activities ang pera? Malay po ba nila kung totoo yung mga pinagsasasabi na accomplishment report, liquidation report, and most importantly, certification? But they signed it, Mr. Chair. They signed them under oath. This means, Mr. Chair, that Ms. Acosta and Mr. Fajarda did not only violate the joint circular, they also lied under oath dito sa kanilang certification. They did this not just once, not just twice, but thrice for Mr. Fajarda. And for Ms. Acosta, I have to state, she did it 4 times. Paulit-ulit silang nagsinungaling sa kanilang certifications, Mr. Chair. The next offense that I wish to raise, Mr. Chair, is bribery. And we have to take this in consideration with the counter offense, corruption of public officers. Simply stated, Mr. Chair, sa isang korupsyon or anomalya, may isang nanunuhol at may isang sinusuhulan. The offense committed by the author of corruption is Article 212, that is corruption of public officers. On the assumption, Mr. Chair, na tinanggap ang suhol, then the offense committed by the one who received the money, we call it bribery. Let us discuss first bribery, Mr. Chair. Ano ang elements ng bribery?
There must be a public officer. The accused is a public officer. He received directly or through another some gift or present. The receipt was in consideration of his commission of some crime, and that relates to the exercise of his function as a public officer. Of course, kailangang ma-mention ang mga krimen ng mga nagsuhol at mga nagpasuhol. Ito po ang mga elements ng bribery. Malamang lahat ng mga tao na naimbestigahan natin ay public officials who receive amounts of not just any money, but possibly of confidential funds as well. Corruption of public officers. Siyempre, kung may mga tumatanggap ng suhol, may mga nagsusuhol. Sila naman po ay magiging liable sa krimen ng corruption of public officers. Again, Mr. Chair, for clarity, ang nanuhol ay liable sa corruption of public officers. Ang tumanggap ng suhol, they are liable for bribery. Ibig sabihin, may isang special krimen para sa nagsusuhol ng mga public officials. Tingnan po natin, parehas lamang ang penalty na ini-impose sa mga nagsusuhol at sinusuhulan as provided under Article 212. Except, of course, disqualification and suspension, because these two penalties apparently apply only to public officials. Kaya naman, ang bribery at corruption of public officers ay ang pagbibigay ng pera, regalo, o kahit anumang advantage or favor sa pamamagitan ng pag-abuso ng kanyang posisyon sa gobyerno. Kindly flash the next screen. Let's all recall what we discovered from the committee investigations. May mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period within the confidential funds for DepEd were released. Hindi po ba kahina-hinala yan? And you can see from the screen, OVP executive admits, inamin, handing cash envelopes to DepEd officials. Next slide, please. We may recall it was former USEC Gloria Mercado who first revealed to us that she received 9 envelopes with 25,000 in a span of 9 months. Ito'y ibinigay ni Sunshine Fajarda, ang mga envelopes kay Yusek Mercado, at sinabi na galing ito sa Vice Presidente Sara Duterte. Malinaw na ang ganitong pagkakataon ay hindi normal. Hindi normal na ang boss ay nagbibigay bigla ng sobre na may 25,000 each for 9 months to her very own head of procurement. Anyone can easily conclude that this is not merely out of generous heart of VP Duterte, but was precisely given in attempt to influence Yusek Mercado, to which she failed to do. And we may recall, Mr. Chair, during our interpellation with Yusek Gloria Mercado, she admitted believing that those envelopes were given to her to influence her decision as Hope. Next slide, please. It was not a surprise when former Chairman Resty Osayas, this is our second DepEd official, he is the chairman of DepEd Bids and Awards Committee. He admitted, siya rin ay nakatanggap ng sobre na may laman na pera. Again,
another key official in the procurement process of the DepEd, and yet again another act of corruption plaguing in the DepEd. Yung nauna, Mr. Chair, Yusek Mercado, she was the hope of DepEd, and this time we have Chairman Resty Osayas, Chairman of DepEd Bids and Awards Committee, both admitted having received envelopes with money inside. Next slide, please. Of course, sino pong makakalimot sa ating Chief Accountant ng DepEd, Ms. Runa Catalan. Like former Yusek Mercado, like Mr. Osayas, Ma'am Catalan received the same number of envelopes containing the same amount of money in the same period of February to September 2023. Again, another key official in the DepEd who necessarily deals with the public funds of the DepEd was blinded by an alleged gift from VP Duterte. But it was later on revealed that she was requested by Sunshine Fajardo, the very person who handed her the envelopes, to sign the liquidation reports without its supporting documents. Again, corruption prevailed. Mr. Chair, in line with the issue of bribery and corruption, I wish to manifest that there is a chance that the three key officials of DepEd, who I previously mentioned, Yusek Mercado, Mr. Osayas, Ms. Catalan, were not only employees of DepEd who received envelopes with cash. I believe that it is only a matter of time. And I hope that light be shed on this alarming revelation. Tayo po'y naniniwala na hindi lamang ang tatlong opisyales na ito ang tumanggap ng envelope na may lamang pera mula sa ating Vice Presidente. Ultimately, Mr. Chair, is the crime of plunder. Isa pa sa ating nakitaan na maaring ikaso mula sa ating mga nadinig sa ating komite, rito ay ang violation ng plunder sa ilalim ng Republic Act 7080 as amended. Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon patungkol sa paggasta di umano ng OVP at ng Department of Education ng confidential funds sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mapapansin po natin na wala pong naipakita na ebidensya kung saan totoong napunta talaga ito. Pinatutunayan lang ng mga opisinang ito sa pamamagitan ng acknowledgement receipts na atin namang napansin ng napakaraming anomalya. Pareho ang sulat, pareho ang pirma, pareho ang tinta ng ballpen. Ang impossibility na ito ay na-disburse ayon sa dami ng resibo sa iisang araw lamang. At isama na din po natin ang mga nadiskubre nating pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na napatunayan na wala sa database ng Philippine Statistics Authority. Ang isang konklusyon na aming nakikita sa mga ito ay hindi tunay, pineke lamang ang mga ito upang maipamukha lamang na ginasta ito para sa surveillance activities upang magamit ang pondong ito sa ibang kagamitan o pansariling interes. Ano nga ba ang plunder, Mr. Chair? Sa ilalim po ng Section 2 ng ating Anti-Plunder Act, nakasaad dito, any public officer
who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos. Nakasaad din rito na ang penalty ng paglabag ay reklusyon perpetua na may katumbas na 20 years and 1 day hanggang 40 years. I wish to add, Mr. Chair, na ito pong kasong ito, considering the penalty of reclusion perpetua is non-bailable. Kalakip din po ng penalty na ito ang perpetual absolute disqualification, which includes deprivation of such person from holding public office and employment kahit pa manalo sa eleksyon. Kaya naman, Mr. Chair, ang plunder sa madaling salita ay ang pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan na may halaga na higit sa 50 million pesos sa pamamagitan ng paggawa ng ibang krimen. Next slide, please. Kung makikita po natin sa ating screen, mayroong total na 7 umaabot sa 612,500,000 pesos. Ang 4 na tseke ay mula sa OVP, umabot ng 500 million pesos, at ang 3 pang tseke ay mula sa DepEd na nagkakahalaga naman ng 112,500,000 pesos. Mr. Chair, ang nabanggit na halaga 612,500,000 pesos, lagpas sa 50 million pesos na required para sa kasong plunder. Ang mga checking ito ay lahat nakapangalan kay Ms. Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer ng DepEd. Inamin niya sa atin na imbis na i-disburse niya ito as confidential expenses, ay sinunod ang utos ng Vice Presidente na ibigay ang pera sa kanyang security officer. Dito naman po sa Department of Education, ang payee sa mga tseke ay ang Special Disbursing Officer Edward Fajarda, former Special Disbursing Officer of DepEd. Inamin rin niya na nung nakaraang hearing na ang perang kanyang natatanggap ay kanyang ibinibigay sa security officer sa utos din ng ating Vice Presidente. Mr. Chair, I wish to show the breakdown of the confidential funds which were received both by DepEd and OVP. For OVP, Mr. Chair, for clarity, we have 125 million, that is last quarter of 2022, and then 125 million for the first, second, third quarters of 2023, total of 375. So 2022, which is 125, and 2023, which is 375, that is 500 million in total confidential funds utilized by the Office of the Vice President, Mr. Chair. For DepEd, Mr. Chair, I understand that this were utilized during the first 3 quarters of 2023, 37,500,000 each for the first, second, and third quarter of 2023, which totaled to 112
million pesos confidential fund utilized by the Department of Education. In total, Mr. Chair, ang kabuang halaga po na ating naimbestigahan pertaining to the utilization of confidential fund is 612,500,000 pesos. Napakalaki at nakakalula. And to be very candid, Mr. Chair, ilang bata na sana ang ating napakain. Ilang bata na sana ang ating napaaral. At ilang pamilya na sana ang ating nabigyan ng bahay. Mr. Chair, considering that the amounts involved here far surpass the threshold for plunder, na mas kilala bilang pandarambong, it is my humble position na dapat po talaga ay maipagpatuloy at mapalalim pa ang investigasyon upang malaman kung sino ang nakinabang sa perang ito. Such an investigation may not be for Congress to conduct anymore. Again, our ultimate purpose here is to legislate. Such an investigation, however, we will ensure will be conducted, Mr. Chair. Hindi po basta-basta ang mga pangyayaring natuklasan natin rito. Finally, Mr. Chair, ayon po sa isang Supreme Court decision, this is Macapagal Arroyo versus People, GR numbers 220598 and 220953, dated July 19, 2016. On the crime of plunder, napag-usapan po dito ng Supreme Court ang will, conspiracy na nagaganap in the commission of plunder. Kaya kung may pagpapatuloy po ang investigasyon, maigi pong matingnan kung sino po ba ang hub, sino ang mga spokes, ilang conspiracy po ba ang ating pinag-uusapan. In other words, Mr. Chair, we will look forward that as the other agencies conduct an in-depth investigation on this, we will look forward sino ang hub, sino ang sentro, sino ang nakikinabang dito sa alleged will conspiracy na ito. Maraming salamat, Mr. Chair.